This is about important reminders. Reminders to consider. Bilang mga mananampalataya, ito po ay very familiar, but allow me to again remind everyone. Kaya nga ang title natin, Reminder. Great reminders na dapat i-consider ng mga believer. Amen? Reminders to consider ng mga believers. So, tingnan po natin, Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Great reminders to consider ngayon pong New Year ng mga believer. Ito po ay paalala sa lahat. Teka po, bago tayo magsimula, shoutout ko muna po si Sheena May. Ayan, Happy New Year, Sheena May ng London. Shoutout sa mga taga LWBM London. Meron kayong kinatawan, si Sister Sheena May, ang isa sa ating magandang young pro sa LWBM London. Kita mo naman mag-uumpisa na ako pero sinyoutout pa rin kita. Sheena May, ganyan kakalakas sa tatay bishop mo. Ayan, nasamid tuloy ako. Excuse me po. All right. Minaalala ko doon. Excuse me po. Okay. So, sige po. At magbibigay pansin na po tayo. Pastor Kenneth Lagman, Happy New Year po. Happy New Year sa inyo pong pamilya. Ayan, ang aking pong katandem. Pastor Kenneth Lagman, ang kaibigan na laging maaasahan. Shout out sa mga taga-Kalumpit, sa Christian Baptist Church ng Kalumpit. Sa lahat sa inyo dyan, shout out po and thank you for treating me as part ng inyong family dyan po sa Kalumpit. Kaya naman, ako po ay blessed na blessed sa mga taga-Kalumpit. Okay? So, sige po. Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Again, sa mga ka-tune-in lamang, ako po'y magbibigay ng mga mahalagang paalala, great reminders to consider. Sa naging pagpasok po natin sa panibagong taon, bilang mga believers, ano po ang mga reminders na dapat nating i-consider. Wherefore, we also compass about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, kami po'y nagpapasalamat sa muling pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang kami po sa panimula ng taong ito ay magsalo-salo sa iyong salita. It is always great and wonderful to begin our day with you. At ang panalangin ko po, dakilang Diyos, lagi mo po kaming pagpalain, paalalahanan, turuan, sawayin po kung kinakailangan sa pamamagitan po ng iyong salita. Thank you for blessing this ministry, Heavenly Father. Thank you for the wisdom and for your guidance. Thank you for your enabling grace, O God. Salamat po sa isang taong nakalipas na pinunubo po ng pagpapala mula po sa iyong banal na salita. We pray, O God, that you will continue to bless this ministry, even ang lahat po ng mga viewers ng ministry ito. Hiling ko po ang pagbuhos mo ng iyong pagpapala sa kanilang buhay as an individual, as family, and as church, O Lord. Thank you because we cannot deny the fact that you are indeed faithful. Napaka-faithful, Panginoon. Hindi po kaya ng salita ang papuri at ang pasasalamat sa kadakilaan at katapatan mo, Panginoon. Kung paano po, dakilang Diyos, na kami po ay hindi mo lang talaga itinawid, kundi pinagpalang tunay sa nakalipas na taon. Nawa ang year 2026 ay maging mabungang taon, mapayapang taon, masaganang taon para po sa bawat isa sa amin.
Again, may you bless the first message na amin pong pag-aaralan para sa year 2026. Ang mga reminders na ito ay maging kayamanan nawa ng bawat isa sa aming pagpapatuloy sa panibagong taong ito sa aming Christian life. Thank you so much, Heavenly Father. Again, ikaw po ang aking pinagtitiwalaan at pinangahawakan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. By the way, gusto ko muna pong batiin ang aking pong kaibigan, Pastor Mike Andaya, sa kanyang kaarawan ngayon. Yes, birthday po ni Pastor Mike Andaya. Naalala ko, January 2. Okay, birthday po ng ating kaibigan, Pastor Mike Andaya. Shout out at happy birthday sa iyo. At nagbe-birthday din po ngayon si Brother Nonoy Almine. Happy birthday po, Brother Nonoy Almine. Ganun din po kay Reyno Estrada. Happy birthday. At si Mobs de Torres Igno. Happy birthday sa iyo. At si Brother Freddy San Juan. So yan po ang ating mga birthday celebrants. Pastor Michael Andaya, Brother Nonoy Almine, Brother Reyno Estrada, Sister Mobs Igno, at ganun din si Brother Freddy San Juan. Happy birthday sa inyong lahat yan. Okay? So again, our topic this morning is about God's reminders or great reminders to consider ng lahat po ng mga mananampalataya. Ang talata po natin, again, Hebrews chapter 12, verses 1 and 2, wherefore we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. I can say that these verses, that our text is very familiar sa napakarami po sa atin. Kung tayo po yung mga mananampalataya. In fact, paborito po natin ito. Bagamat pwedeng portion sa text natin ito, nababanggit natin. Okay? Looking unto Jesus. Well, hindi po mawawala ang paalalang yan. But let me somehow use this text to again remind everyone. And I can say na ang reminders na ito ay dapat i-consider ng lahat ng mga believers. Ang author po, ang human author ng Hebrews ay hindi po naging definite sa atin. Kung ito man ay sulat ni Apostol Pablo o isa sa mga disipulo ni Pablo o kung sino man ang sumulat na nito ay hindi po klaro sa atin. But of course, sa ating pong naiintindihan, the author of the whole Bible is the Holy Spirit. Okay, meron pong mga ginamit ng mga more or less 40 na sumulat po nito at ang Hebrews, ang Book of Hebrews mga kapatid, ang hindi po naging klaro sa atin po. Meron pong iba't ibang pananaw pero hindi naman po tayo doon nagdudwell. Sapagkat isa lamang po yon sa magandang may idea po tayo kung sino ang sumulat. But of course, ang main thing at ang important thing ay ang isinulat. Because ang nasusulat, ito po ang salita ng Diyos. Now, it is good to somehow consider ito pong text na ito pong talatang ito. Diba? Sinasabi po, mga kapatid, ng talata, yamang nakukubkub tayo ng makapal na ulap ng mga saksi. So, dito po mga kapatid, po pwedeng sabihin po natin na dahil po ang Hebrews chapter 12 ay nanggaling po sa chapter 11 at alam ko po na aware po tayo na sa chapter 11 binigyang pansin po dito ang mga lalaki at babae ng pananampalataya, men and women of faith. Yung kung paano po na sila'y nag-demonstrate ng kanila pong pananampalataya, yung mga amazing things na ginawa ng Panginoon because of their faith. Opo, mga kapatid, sa Biblia po kasi, talagang makikita nyo po na ang Diyos, bagamat makapangyarihan, siya po'y nag-ooperate by faith. Ang ibig sabihin po, maraming matitinding bagay or dakilang bagay, amazing things na makikita natin sa Bible,
na ginawa ng Panginoon dahil na rin sa pananampalataya na ipinakita ng mga mananampalataya. And it is good to somehow tayo po ma-challenge din na sa buhay natin, maranasan po natin ang mga kagilagilalas na gawa ng Panginoon. So again, doon po sa Hebrews chapter 11, na itala po ang mga lalaki at babae ng pananampalataya. And then sa opening ng chapter 12, kasi alam nating mga wala na sila, nasa langit na po sila, di po ba? Sila po'y nasa piling na ng Panginoon. At ang sabi po ng Hebrews chapter 12, yamang nakukupkup tayo ng makapal na ulap ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasala na pumipigil sa atin at ating takbuhin ng may pagtitisang takbuhing inilagay sa harap natin. Namasdan natin si Hesus Kristo, ang may akda, the author and the finisher of our faith, na who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. So, hindi po natin gagawing komplikado ang ating pong pagtuturo. Kaya nga, ginamit ko yung salitang reminder sapagkat very possible na ito po'y alam ng marami po sa atin. And ang unang reminder na bigyan pansin po natin na dapat nating i-consider bilang believer ay yung sinabi po niya, let us lay aside every weight. Lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. Okay? The first reminder to consider is to lay aside every weight. I do not know, kung naaalala nyo pa po, mga minamahal, na nung pong December 31, sa ating pong special edition, na pinagsama na po natin ang Believer's Breakfast at ang feasting sa halos pagsasarap po natin ng taon. At ang isa sa binigyang pansin po natin doon ay yung pong idea na dapat ang usapan po ng mga grudges, di ba, grief, grievances, everything na nagpapabigat sa puso natin. So mga kapatid, mga minamahal, isang napakahalagang paalala na ang ating pong pagpapatuloy bilang mananampalataya, hindi na po tayo dapat nabubuhay na ang dala po natin sa puso natin ay ang mga kabigatan. Lay aside every weight. Iba pa po yung sin, mga kapatid. Iba pa po yan. Sapagkat ito po'y binanggit doon po sa separate na pag-mention, mga kapatid. Lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. Of course, no one can deny na ang dulot ng kasalanan ay bigat sa buhay natin bilang Kristiyano. But let me tell you this, that in this particular verse, hindi lang po siya pumapatungkol sa kasalanan. Given na po yon na ang kasalanan po ay bigat at makabibigat, makakahadlang sa ating pong lakbay bilang Kristiyano. That is very true. But in the Bible, it is also good to understand na meron pong usapin tungkol sa mga kabigatan, di ba? Burdens. At iyan po ang isa sa hindi po natin dapat baliwalaing paalala sapagkat it is not helpful, it is not healthy for you to always carry that burden, that weight in your life. Diba? Ano-ano po yan? Pwede pong ito po ay ang mga worries po natin. Diba? Yung mga alalahanin po natin sa buhay, mga kapatid. Sa Biblia po, ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 6, even to His disciples, na talagang walang maitutulong sa atin ng pagkabalisa, walang maitutulong sa atin ng pag-aalala. Alam niyo po, yan ang matinding bigat sa buhay. Yung mga kabalisahan, yung mga alalahanin po natin, mga kapatid, yan po yan. 'Di ba? Meron nga pong mga ilang bagay na kung tutuusin po, ay masasabi nating undeniably nagpapahirap sa atin. Tulad ng mga, di ba, yung anxiety, yung advanced thinking, yung bang sabi ng Panginoon, huwag niyong problemahin ang araw ng bukas. Hayaan niyo pong ang bukas ang mamroblema sa kanyang sarili. Di po ba? Take no thought for tomorrow shall take thought for the things of itself, sufficient unto the day is the evil thereof. Ito po, di ba? Imbis na ngayong pagpasok ng year 2026,
Imbis na pasasalamat ang nasa puso natin, 'di ba? Papuri sa Diyos ang dapat nakasentro po sa puso natin. Meron pong ang mga pasok sa taon na ito Ano na naman kaya ang mga po pwedeng maranasan ko ngayong taon na ito? Paano na kaya kami makakatawid ngayong taon na ito? Yung purong punong-puno ng pag-aalala. Mga kapatid, alam niyo po ang magandang way ng pag-iisip. Ganito po Naitawid nga kami ng Panginoon ng 2025. Walang dahilan para hindi tayo maitawid ng Panginoon ngayong 2026. Amen? So, naging matapat ang Panginoon sa atin sa mga nakaraang taon at ang Diyos mananatiling tapat sa atin kahit ngayong bagong taon. So, kaya po, it is not good. It is not healthy na ako at ikaw ay mag-iisip, paano na kaya kami ngayong taon na ito? 'Di ba? Mga kapatid, mabuhay tayo sa bawat araw na nangahawakan at nagtitiwala sa Panginoon sapagkat sinasabi ko po sa inyo sa paalala po ng ating pong writer, sa paalala ng ating text, lay aside every weight. Hindi po tayo matutulungan kapag po dala-dala natin sa puso natin ang mga kabigatang yan. At doon po pwede niyong ipasok yung lahat ng ating pong mga tinalakay, guilt, grudges, grief. Yan po yung mga po pwedeng weight sa buhay natin. So, kombinasyon po yan. Lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. So, ang unang reminder natin, lay aside every weight. Lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Yung pumipigil po sa atin. Di po ba? Kahit sa athlete, alam nyo po yan. Ang isa sa disiplina nila, alisin yung mga fats o yung mga masasabi nating magsisilbing dahilan para sa kanilang magiging hirap ng pagkilos. Alam nyo po, napakahirap kumilos pagka puno ka ng alalhanin. Napakahirap kumilos kapag hindi pa nangyayari, ikaw pinuproblema mo na. Or, kung may hinaharap tayo, imbis na ilagak sa Diyos ang lahat ng kabalisahan, that is actually the best way na magagawa po natin in all of our worries, anxieties, yung pong mga agam-agam sa buhay. The best thing that we can do is to cast all our care on the Lord. Diba? 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Sa mga nabibigatan, ang pinakamagandang gagawin natin, lapit tayo sa Panginoon. Matthew chapter 11, beginning verse number 28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Anong pangako niya? And I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Ibang-iba po kasi yung pong may kagaangan ang puso natin. Ibang-iba po mga minamahal kapag tayo po ay hindi apektado ng mga isipin sa buhay. Hindi naman po ang ibig sabihin niyan binabaliwala. Iba po kasi yung binabaliwala mo ang mga kabigatan sa buhay doon sa itinitiwala mo ang mga kabigatan sa buhay. Hindi binabaliwala, itinitiwala. At ang kagandahan, katiwa-tiwala ang ating pong pinagtitiwalaan. Yan po ay ang Panginoon. Kaya nga, ang rebuke niya sa mga disciples, di po ba? Anong sabi niya? Sino sa inyo ang pagka nag-alala? Talagang makatutulong sa Kanya o makapagdadagdag man lang sa Kanyang buhay? Hindi po In fact, nakaka-apekto po yan. So, kaya mga kapatid, mga minamahal, actually po, after na malaman ko po na nawala po ang tatay ni Deacon Carlo, na siya po ay nasa Panginoon na. Okay? So, sa naging pagkakataon ko po, tinry kong tawagan. Actually, sunod-sunod po yan mahal sa buhay ni Deacon Edgar Mabalot, mahal sa buhay ni Deacon Eboy. So, sunod-sunod po yan. In fact, humihingi nga po ako ng paumanhin sa kanila dahil sa sitwasyon ko po sa buhay. Ano po? Ibig sabihin, wala naman po halos tao na hindi makakaugnay ng buhay ko sa usapan ng pagbiministeryo. At hindi po ako ang masasabi po nating susi ng lahat. So it is very hard for me to give attention to all members of the church na talagang kapag may moment silang ganito. Ang ibig sabihin, FDB is very limited. Yes, marami akong hindi kayang gawin. But listen,
may Diyos na pwede natin paglagakan. Kaya nga, nung nag-usap po kami, actually po, si Brother Eboy, Brother Edgar, mga nakausap ko po sila, and you know, very encouraging po ang kanila pong understanding. At ito nga po, di ba, kasi meron po mga Kristyano matampuhin eh. Yung bang hindi po nila naiintindihan ang buhay, kalagayan po ng kanilang pastor na umiikot po ito sa napakaraming ministeryo at napakaraming tao. And I praise the Lord because of their attitude. Brother Eboy, Brother Edgar, at dito nga po, kahapon lang, si Deacon Carlo, tuntua ako sa understanding po nila. And you know what? Na-feel ko po na mabigat yung kanilang naging sitwasyon, pero iba iba yung gawa ng Panginoon. And you know, kapag ka po, dahil namatayan po tayo, magdudwell po tayo doon, and because of that, bibigyan natin ng justification, ang mga hindi magandang reaksyon po, tayo rin po ang nagbibigay ng lalong bigat sa ating puso. Samantalang lahat ng sitwasyon, kung matututo tayo na itiwala sa Panginoon, ilagak sa Panginoon, ang pangako niya, nandoon yung kapayapaan na hindi masayod ng pag-iisip. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So nakikiramay po tayo sa mga naulila ngayon pong panahong ito ng kanilang mahal sa buhay. So, and I know that God is more than able to comfort every believer in particular sa mga ganyan pong sitwasyon. So again, ang unang paalala po na dapat i-consider ng mga believer ay ang sa isang tabi po, lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. Lay aside every weight. Yan po ang unang paalala po natin na dapat tandaan sa lakbay natin ngayong taong ito. Okay? Second, reminder, let us run with patience. Una, lay aside every weight. Pangalawang paalala, let us run with patience. So, mga kapatid, don't just run. In taking our text, mga kapatid, pinakikita nito na hindi lang tayo dapat tumakbo, kundi tumakbong may pagtitiis. Tumakbong may pagtitiis. Siguro po, gamitin ko pong example, ang aking pong mahal na kapatid, si Sister Aida. Alam niyo po, kung may nakakakilala sa kanya, kami po yun. So alam po namin na dati injection lang, takot na takot po yan. Tapos nilagay siya sa sitwasyon na para makapagministeryo po siya. Alam niyo po, nagkaroon siya ng hindi birong karamdaman. Nagkaroon siya ng cancer. At siyempre po, typically, sa isang tao, kapag ka na-diagnose na ikaw ay may cancer, ang talagang unang atake na at ang temptation po niyan is to worry, for us to worry. And that is very understandable. But because we are believers, mga kapatid, syempre may Diyos na pwede tayong pagtiwalaan. So, kung ang Diyos nagkaroon ng ganong kapasyahan na ikaw ang inilagay sa sitwasyon na yan, ang unang maliwanag na usapan namin, magiging ministeryo mo yan. But listen, this is what I would like to emphasize about what happened to Sister Aida. So sa isang tao na injection lang, takot, tapos ngayon kung ano-anong treatment ang naranasan po niya at hindi ordinary treatment. 'Di ba? Alam ko po na siya mismo aamin na doon sa treatment, ang po pwede mong itatanong sa sarili mo, hanggang kailan kaya ako ganito? Hanggang kailan ko kaya titiisin ito? Di po ba? Okay. Ngayon po, matitiis ko pa ba to? Titiisin ko pa ba to? Diba? And sometimes, yung mga inilalagay ni Satan sa isip natin, nakakasagabal yun, nakakahadlang. So kaya, the good thing about Sister Aida is that, knowing that God is with her, God is the one helping her, talagang sa takbuhin niya, sa lakbay po niya, talagang na-realize niya na wala siyang magagawa kundi takbuhing may pagtitiis. Ang takbuhing inilagay ng Panginoon. The same thing sa lahat po ng mga may pinagdadaanan ngayon. Alam po ng Diyos lahat yan. Di ba? Kaya nga, dahil naniniwala tayo that God is omniscient, di ba? So, ang ating pong mga pinag-usapan doon, kinakailangan, isa sa dapat epekto nito sa atin, be confident. Be confident. Wala kang pinagdadaanan na hindi alam ng Diyos. Walang bigat sa buhay na hindi alam ng Diyos.
Walang mga isipin na hindi alam ng Diyos. Walang mabigat na sitwasyon na hindi alam ng Diyos. I am telling you this morning, lahat ng mga dinadaanan mo, karanasan mo, hamon sa buhay mo, atake ni Satan sa buhay mo, all of those things, believe me, alam ng Diyos yan. Di po ba? Pero sa kapasyan ng Diyos, yan ang takbuhin mo. Okay? And you need to run with patience the race that is set before you. So, ang ibig sabihin po, kailangan po takbuhin natin magpagtitiis ang takbuhing inilagay ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, maraming bagay, lalo na sa ngayon, bagamat wala pa tayo sa finish line, pero I believe, marami po sa atin ang makapagpapatotoo na kung sa mga nagdaan sa buhay natin, hindi tayo lumaban, hindi tayo nagtiis, hindi po tayo nang hawakan sa Diyos. Kung hindi po natin ginawa yan, marahil hindi mo nararanasan ang mga nararanasan mo ngayon. Marahil hindi mo na-enjoy ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay mo ngayon. Dito pa lang sa lupa, maniwala po kayo sa akin, in running the God-given race, God will prove to you na hindi ka talo sapagkat nandyan siya nakasama mo na kung saan hindi ka pagkukulangin, hindi ka pababayaan, hindi ka iiwanan. It is good for all the believer to always be reminded of this very thing. We need to be reminded. There's a run. There's a race to be run. Meron pong takbuhin na dapat tayong takbuhin. But it is very important for us to always consider run with patience. Run with patience. Ibig sabihin, nagsasuggest po yan ng idea na hindi madali ang takbuhin. Hindi magaan ang takbuhin. Hindi basta-basta ang takbuhin. Kaya huwag ka nang masurpresa. And that is the reason why sa Bible, ang dami pong reminder. Like si Apostle Peter, ano po ang kanyang paalala? Sa 1 Peter chapter 4 and verse number 12. Diba? Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering. So, mga kapatid, mga minamahal, ang talagang Kristiyanong nag-grow, hindi na dapat nasusurpresa kapag kami nararanasan. Dapat expected na po yan. Inaasahan ko na to because Satan is not happy, aatake siya. Okay? Kaya nga ang sabi po, talagang wag magtaka, wag magulat sa kung ano po yung mga pagsubok na po pwedeng dumating po sa atin. So kaya anuman po ang haharapin natin sa buhay, sa ating pong takbuhin sa Panginoon, isa sa reminders, sa mga reminders po na ibinibigay sa atin ng Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Una po, lay aside every weight and the sin. Okay? Which that so easily beset us. Ikalawa po, let us run with patience the race that is set before us. Okay? Wala pong coincidence sa mga Kristiyano. Kung may pinayagan ng Diyos na maranasan mo, panghawakan mo lang, nakasama mo siya, panghawakan mo lang na may biyaya siya, panghawakan mo lang na ikaw ay po pwedeng kumapit sa Kanya. Tiisin po natin, anuman po yan mga kapatid, let us run with patience the race that is set before us. Kaya nga, ano po ba ang mga po pwedeng challenges na kinakaharap natin sa ating pagtakbo? Itatanong ko po, yan po bang mga challenges na yan ay panawagan para tumigil? So, ang tanong po, meron po ba tayong mararating? So, importante po na magkaroon tayo ng mindset na katulad ni Apostle Paul. Diba? Forgetting those things which are behind and reaching forward unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Mga kapatid, di ba may mga tao po, dahil sa natutunan mong dalhin ang lahat sa Panginoon, natutunan mong itiwala ang lahat sa Panginoon, ang akala nila, di ba, buti pa si ganito, buti pa si sister, buti pa si, ayan, parang si Mami Malu. O, di ba, pagkaganda po ang pinag-usapan natin, pagka po ang pinag-usapan natin, yung bukas pa lang ng mukha ni Mami Malu, iisipin nyo, parang hindi nagkakaproblema eh. Diba? So, sinanaymaan. Mga ginagamit ko pong example, yung mga pagtinignan natin, parang walang pinagdadaanan.
Yung pag tinignan natin, parang walang mga hamon na hinaharap sa buhay. Mga natuto lang po sila na pagtiwala ng Panginoon sa lahat ng nangyayari sa kanilang buhay. Pero hindi po kailanman totoo na wala silang pinagdadaanan. Hindi kailanman magiging totoo. Di ba, Ma'am Imelda Claridades? Hindi naman po totoo na dahil wala talaga tayong challenges sa buhay. Mga kapatid, kung aamin tayong lahat tayo may kanya-kanyang challenges, and it is good na natuto tayong ilagak sa Panginoon, to lay aside every weight. Even the sin, di ba? Yun po yung sinasabi po ng Bible. And then, run with patience. Kaya, isang positibong komento po yan. Pagka ang tingin nila, buti ka pa, parang wala kang problema, buti ka pa. Hindi naman po kailanman magiging totoo na may taong walang problema eh. Malaki po ang problema ng taong walang problema. Kaya kung ikaw ay walang problema, problema yan. Diba? Kung ikaw ay walang problema, problema yan. Hindi po realistic. Hindi po makatotohanan na ang tao, ang Kristiyano, walang problema. Kaya nga mali yung pang-encourage na alam mo, pag naging Christian ka, mawawala ang lahat ng problema mo. Hindi po totoo yan. In fact, pagka Kristiyano ka, mas tumitindi pa ang hamon sa buhay. And the only advantage that we have being a believer is that meron tayong burden bearer. Amen? Meron tayong burden bearer. We can cast all our care on Him. Yan po ay ang Panginoon. Pag hindi ka Kristiyano, problema mo, dala mo. Pero pagka Kristiyano ka, problema mo, pwede mong ilaga sa Panginoon na nagmamalasakit sa iyo. Kaya mga kapatid, ngayong bagong taon, paalala po ito na dapat nating i-consider. Lay aside every weight. Do not help the devil to put you down. Do not help the devil to discourage you. Diba? Apply this message. Lay aside every weight. Kapag kayong isipin mo, pumipigil sa iyo. Kapag kayong isipin mo, nagdadala ng negatibong puso sa iyo. Kapag kayong isipin mo, nagpapahirap sa iyo, the best thing that you can do is to lay aside that weight. Isa-isang tabi natin yan. Ilagak natin sa Panginoon. Run with patience. Kung dumarating ka na doon sa point na ang pakiramdam mo, nasasagad ka na. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos hindi masasagad. Importante po ito. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Nandyan ang Panginoon lagi. Nandyan po siya, mga kapatid. You can count on Him. You can come to Him. You can somehow call. Diba? Yun po ang magagawa po natin. Pero huwag kang titigil, huwag kang hihinto. Kailanman mga kapatid, ang isang bagay na hindi makakatulong sa atin ay ang tumigil tayo, ang mag-quit tayo, ang umayaw po tayo. Ikaw ay nasa lakbayin na inilagay ng Panginoon sa harap mo. Anumang mararanasan mo, kasama sa mga challenges yan. And it's good to be reminded, folks, that we need to run with patience the race that is set before us. Di ba ang gandang paalala po nito? Hindi ba napakahalagang paalala po nito, mga kapatid? Wala namang isa man sa atin na magsasabi na napakagaang ng buhay. Sa totoo lang, mabigat ang buhay. Alisin niyo po ang Diyos sa eksena, napakabigat ng buhay. Alisin niyo po yung mga assurance na meron po tayo sa pangako ng Diyos, mabigat ang buhay. Alisin mo ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang pangako ng Diyos. Remove all of those things. And I'm telling you, hindi tayo makakasurvive. Paano ka nakasurvive ng 2025? Kasi sa lahat ng dinaanan mo, natutunan mo. Natakbuhin ng may pagtitiis ang takbuhin na inilagay sa harap natin. So the same reminder that I would like to share this morning, run. Let us run with patience. Number 1, lay aside every weight. Number 2, let us run with patience. Number 3, look unto Jesus. Look unto Jesus. Lay aside every weight. Let us run with patience the race that is set before us. Look unto Jesus. It's in verse number 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Diba? Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is sat down at the right hand of the throne of God. Mga kapatid, alam niyo po,
Di ba? Sabi po ng Hebrews chapter 4. Kanina kasi ang nai-recite ko sa inyo yung verse number 16. Pero sa verse number 15, ang ganda po nung pinarating na mensahe sa atin ng writer. Sa Hebrews chapter 4 and verse number 15, ang sabi po ron, "For we have not an high priest, which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin." At saka po ipinasok na, "Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and to find grace to help in time of need." Sa buhay na ito, mga kapatid, mga Kristiyano, tayo nakagawian natin yung salitang looking unto Jesus. Pero pag tayo na nalagay sa mabigat na sitwasyon, nawawala na po yung ating paningin sa ating Panginoon. So it is good to somehow consider yung talagang mismong yung essence nung pong talata o puntos na ito na tinatalakay natin. Ang sabi po, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ano pong relevance? Ano pong significance? Ano po ang kaugnayan at ano po ang importansya nung pong pagbibigay din sa atin nung sinabing looking unto Jesus and then ipinoint out the author and the finisher of our faith? Siya ang may akda, mga kapatid. So that is very important to consider. It is good to understand why. Bakit kinailangan po na yung writer banggitin po yan, the author and the finisher of our faith? Kasi siya na nagpasimula sa atin, siya rin ang magtatapos. Amen? Kaya kung tutusin, yung takbo natin, maliwanag na sa kanya nakasalalay po yan. Kaya nga, wag mong iaalis yung focus natin. Let us focus our minds, our heart, sa ating Panginoon. Let us fix our heart sa ating pong Panginoon. And let us be firm. Diba? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya po ang may akda. Siya po ang pasimula at ang magiging hangganan ng ating pong pananampalataya. Siya rin po ang magtatapos. Ngayon, sa pagtingin natin sa Panginoon, ito na po yung sinasabi ko, mga kapatid. Gusto ko pong bigyang pansin po sa inyo to. Yung Hebrews chapter 12. Pansinin nyo po, kung may Biblia kayo, kung pwede nyo pong i-underline, kasi nga po, kadalasan nasa Hebrews chapter 12, verses 1 and 2 po tayo. Pero kung kukunin po natin yung tunay na diwa, napakagandang may consider po natin yung pong sinabi niya rito, Pansinin nyo po. "Wherefore, seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses, let us," ano yung unang paalala natin? Lay aside every weight and the sin which does so easily beset us. That is the first reminder. Yung second reminder po, let us run with patience the race that is set before us. Maliwanag po na siya ang naglagay ng takbuhin sa harap natin. Wala po tayong mararanasan na hindi alam ng ating pong omniscient God. Okay? Alam po niya yan. Kaya pwede tayong kalmado lang, pwede tayong confidente lang na alam ng Diyos ang ating pong pinagdadaanan. Okay? Run with patience the race that is set before us. Let us run with patience. And then, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Mahalaga po yung dulo. Who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Magandang pansinin po natin na sa pagtingin natin sa Kanya, ang makita niyo po, He endured the cross. Despising the shame. Kaya yun po yung example to consider, example to follow. Ito po yung encouragement to consider, mga kapatid. Hindi po ba? Ito po yun. Ito yung reason kung bakit sinabi po ng writer, looking unto Jesus. Sino raw po siya? Author and finisher of our faith. Ano po titingnan natin? Anong dapat makita natin? Anong dapat ma-realize natin sa Kanya? Who for the joy that was set before Him, ano raw po? Endure the cross, despising the shame. And He sat down at the right hand of the throne of God. Tingnan niyo po sa verse number 3, Verse number 3. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Grabe.
Parang sa akin po, itong paalalang ito, medyo papahiyain po ako nito sa mga tinatakbo ng isip ko, sa mga kung tutuusin, hindi maikukumparang karanasan sa kung ano dinanas ng Panginoon sa atin. Di po ba? Para sa atin. Mapapahiya po ako kapag kapilit ko pong ikinumpara, di ba? Kung ikukumpara ko, I mean, na yung pong mga sinasabi ko, parang pag inisip nyo, walang-wala sa kalingkingan ng mga hinarap ng Panginoon, dinanas ng Panginoon para sa atin. Kaya that is basically the idea when the writer said, looking unto Jesus. Di ba? Nasaktan ka, look unto Jesus. Hindi ba siya nasaktan? Nahirapan ka, look unto Jesus. Hindi ba siya nahirapan? Mga kapatid, ano man ang mga bitbitin natin sa buhay, siya po, mga minamahal, pansinin po natin, tiniis niya ang lahat ng bagay. Kaya, importante po ang tatlong paalalang ito. Okay? Una po, lay aside every weight. Second, let us run with patience. Particular, the race that is set before us. Pangatlong paalala, looking unto Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction against himself, di ba? Contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Sabi nga, sabi po nung writer, ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. So, importante po na ako at ikaw ay mapaalalahanan at ang mga paalalang ito ang dapat nating i-consider sa pagpasok natin ngayon pong panibagong year bilang mga believer. Amen? Yes. Ito po yung mga important reminders to consider para po sa New Year at para po sa ating pong kalagayan bilang mga mananampalataya. Mga kapatid, mga Kristiyano, tinitiyak ko po na ang panibagong taong ito ay hindi lamang masasabi nating puno ng mga masasarap na karanasan. Posible pa rin na meron tayong mga hirap na pagdadaanan, mga laban na kakaharapin sa buhay. Pero ano po ang importante, mga kapatid? Yung pong ituro sa atin na may Diyos tayo na pwedeng paglagakan at pwede nating takbuhing may pagtitiis ang lahat ng yan, samantalang ang Panginoong Jesus ang ating pong tinitingnan. Napagpala po ba tayo? Napaalalahanan po ba tayo? Well, kung kayo po ay totoong na-blessed dito po sa ating pong naging pagtalakay, patuloy po na tayo'y manghawakan sa Panginoon. Mga kapatid, ito po yung mga mahalagang reminders na dapat nating i-consider. Lay aside every weight and the sin. Okay? Let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Purihin po ang Panginoon. Lord, thank you po. Thank you po. Marahil po may ilan sa amin na talagang aamin na kailangan pong marinig ang mga paalalang ito. Mga pagkakataon na tila bibigay na kami. Mga pagkakataon na kumuntik na kaming tumigil at huminto. And it is good na napaalalahanan po kami ng mensaheng ito. I pray, O God, that you will continue to operate in the lives of the believers. May you continue to remind us of this very thing, Heavenly Father, na ikaw na nagpasimula ang siya ring magtatapos. And may we trust you completely, O God. Lord, thank you po sa assurance. Thank you po sa advantage na meron po kami. Thank you so much. And I pray, O Lord, that you will continue to bless each and every one of us. And even this ministry, may you continue to use this ministry to encourage more people, more believers, and to spread the good news, Heavenly Father. Thank you so much for entrusting to me this great ministry, O Lord. Ikaw po, dakilang Diyos, ang umabot sa mga, alam mong, humaharap sa matitinding hamon ng buhay. Ikaw, dakilang Diyos, ang magpatawad po sa amin sa mga pagkakataong kami na hinaan ng loob at hindi nagtiwala sa iyo. Nawa, wag na naming bitbitin ang ganitong kamalian
sa year 2026, sa panibagong taong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Again, thank you so much, Heavenly Father. Kilala mo kaming lahat. Alam mong nasa isip namin, sa puso po namin. Kaya dakilan Diyos, nagsusumamo ako sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.